Dalawang event, pero iisang Panginoon. Ulitin ko, dalawang event, two events, but one Lord, Jesus Christ Himself. First event, an event that is imminent. The one that we're waiting right now, okay? At ito po yung tinatawag na the rapture of the church. We are waiting for it anytime because it is imminent. It means there's no sign in it. Wala po tayong anything na dapat tignan bago ito dumating. Maliban doon sa katotohanan na sinabi ng Bible na imminent ito dahil ito ay revelation kay Paul to the church. Okay? So it's very, very important for us to know ourselves. Sino po ba tayo? Ano po ba ang lakad natin? Ano bang lakad ang gusto mong gawin? Ito ba ay baka gusto mo pa rin gawin yung lakad ng daigdig? Sabi nga ng ikalawang Korinto 5:17, we have now a new nature, an imputed righteousness coming from Christ. Hindi po para dun sa mga mabubuting nagawa natin, hindi doon sa mga rehilyon natin, no? It's an imputed righteousness coming from the finished work of Christ and from Jesus Himself. Binihis po sa atin. Okay? Kaya, ano bang lakad ng gusto mo? Lakad pa rin ba ng daigdig? Lakad pa rin ba ng mga dati? I mean, it's very, alam nyo, pag naborn again ng isang tao, ito kung gusto ko po sabihin, natural na po sa kanya yung pag-atras o pag-ayaw sa mga bagay na dating kinahuhumalingan ng daigdig. I know what I'm talking about. I know what I'm saying here. Alam ko sinasabi ko. Talagang nawala yung gana ko dun sa mga dating kinahuhumalingan. Okay, kasi one time, meron po sa amin yung masyadong mataas ang hindi naman po masamang rumispeto sa mga tao. Don't get me wrong with it. Pero nung araw kasi, parang to the point na parang sobrang pagtingala mo doon sa mga taong yun, to the point na idolatrous na pala yun, no? Idolatry na pala yun. To the point na parang, may mga ganun po kasi. Kasi alam mo na, kasama po dyan yung baka makompromiso, yung mga tipong ganun-ganon, yung mga trabaho, yung mga work, di ba? Yung mga tipong ganyan. Hindi ko na po i-detalye, pero alam nyo po, parang may mga ganun po dati. Alam po natin yan, kasi nung nagdaan pong eleksyon, nakita ko po marami pong tao, ang dikit ng dikit doon sa mga politiko na parang halos sambahin na nila ang mga ito. Imbis na si Lord ang laman ng kanilang mga feeds, itong mga taong itong kanilang, hindi naman po masama siguro yun. Ako pwede kong i-share yan kung ano yung political na tinuportahan ko, hanggang doon lang. Pero not to the point na parang, meron po talaga mga taong gano'n na parang yun na lang ang hope nila yung mga taong yun kasi pinangakuan sila. Yung mga ganyan po. So pag na-born again ka, mawawala po yung ganyang kaisipan sa'yo. Ako naniniwala ako mawawala yan. Hindi ko sinabi magiging mayabang ka, pero magiging mayabang ka rin dahil ang ipagyayabang mo, si Kristo lang. Okay? Tandaan po ninyo, malapit na po ang rapture. Ito yung sinasabi kong malapit na maganap na hindi ko alam kung kailan magaganap. Basta, itong gusto ko sabihin, mabuhay tayo bawat araw na parang magra-rapture na. Okay? Dahil yan po talaga. Live. Sabi nga ni David Jeremiah, Dr. David Jeremiah, live every day as if that's the day of the rapture. Okay? Pangalawa, meron pong event na sinasabi ang Biblia, second coming. Ito po yung ikinalilito ng karamihan ng mga Kristiyano because they think na dahil may trumpet sound na darating na similar sa mga iba pang mga verses, they thought na same event si rapture at saka si second coming. Pero mali po yun. Dahil separated na event po yan. Magka-separate na event yan. Two separate events, one Lord, Jesus Christ. Sa second coming po, yung mga ni-rapture niya, tayo po yung mga Kristiyano, tayong nasa church age ngayon, darating po tayo rito sa lupa sa pangunguna ng ating King of Kings and Lord of Lords, the God of Gods, the God of the Milky Way, the God of the universe, the Lord Jesus Christ Himself, para mag-establish siya ng 1,000-year reign sa buong mundo. At ang opisina niya, pinakatanggapan niya dito sa Jerusalem. Di ba? So, it's something na talagang dapat alam po natin yan. Sa rapture, Jesus will come for the church. While, second coming, Jesus will come with the church. Ulitin ko for the sake ng para maunawaan nating lahat. Rapture, Jesus will come for the church. For, F-O-R, for the church. Second coming,
Jesus will come with His church. So, ang difference natin yung word na for at saka yung with. Again, the main difference is yung word na for at yung word na with. Okay? So, hindi nyo ikalilito yan kung alam nyo yung mga keywords na yes, binitawan ko po sa inyo. So, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. It's an imminent event, the rapture. Pag sinabi mong imminent event, this is something na talagang magaganap anytime. Pero kung gusto ng marami mga senyales at mga signs, tulad na nakalagay po sa Luke chapter 23 tsaka sa Matthew 24, yung chapter 24, nakabuuan yan, ito po ay sinulat para po sa tribulation. Kaya tignan niyo po mabuti, makinig po mabuti, importante po ito. Pagkatapos po pagkatapos po ng rapture, punong-puno na po ng signs yan. Yung mga sinasabi niyong signs na nakasulat sa Matthew 24, nandoon na po lahat. Matutupad po yan at ang pinakadulo niyan ay ang, second coming. Kaya alam mo na yung second coming, madali mo nang bilangin yan. 7 years from the day of the rapture. Bilang ka ng 7 years, second coming ang Panginoon. At I doubt kung gagawin ng mundo yan, lalo na ng mga maiiwan dahil sila ay mahuhumaling ng husto dun sa isang figura na lalabas. During that time, the Antichrist. Ang Antikristo. Ang Antikristo po ay punong-puno ng karisma. Gusto ko po sabihin niya sa inyo. Meron pa po isang pastor na nagsabi na nakausap ko dati na ang pinakamagwapong taong mabubuhay sa mundo ay ang Antikristo. Kaya hindi ako naniniwala na ang Antikristo ay isang matanda. I don't believe it. I don't subscribe to that belief. Ang Antikristo po ay, alam niyo po ba, he mimics Jesus Christ. Ano ba ang edad ni Kristo nung siya ay nag-umpisa ng ministry? He was 30 years old. Pag 30 years old, punong-puno ka ng punong-puno ka ng karisma. Nandun ka sa prime ng buhay mo. Yung kagwapuhan mo talagang tingkad na tingkad yan. Yung kagandahan mo, kung babae ka naman, tingkad na tingkad yan. Prime ng buhay yan. Kaya marami siyang makukuhang mga tao. Pero sa kabaligtaran naman, sabi, nung si Jesus nandito sa lupa, tingnan po niyo to, yung kabaligtaran ng Antikristo, walang beauty na nasumpungan kay Jesus. Okay, papaliwanag ko po yan. Nung sinabi po na walang beauty na nasumpungan sa Panginoon, ito po nung siya ay binubugbog. Nung siya ay pinahihirapan. Because tandaan niyo, yung aklat ng Isaiah, that is a book written for the Messiah's mission na kanyang ipufulfill. Alam naman natin yan, nung siya ay nandito sa lupa, He came to die. He was born to die. That's Jesus. Diba? Kaya nung siya po ay binubugbog, talaga pong wala na makikitang kagandahan sa kanya. Pero may nagtatanong sa akin, how do Jesus look like? Ano yung itsura ni Jesus? What did Jesus look like? Gusto ko lang pong sabihin, kasi alam po ba ninyo, lalo na ngayon, may tension sa Iran at saka dito po sa Israel, no? Kasi ang Israel po at saka yan, magkapatid po yan. Under one, father, Abraham. Alam naman natin yan. Magkapatid po sila. Si Isaac, anak ni Sarah, na dati Sarai, later on Sarah. Tapos si Ishmael, anak naman ni Hagar, nung alipin ni Sarah mula sa Egypt. So ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Iisang ama, di ba, magkaibang mga ina. So, pero makikita po natin dyan, yung hubog ng mukha, hubog ng itsura, parehas po yan. Parehas po sila. Pero ang nangyari po kasi sa mga Hudyo, may time po na sila po ay na-scatter sa buong mundo. Nagkaroon po ng tinatawag na pangyayari noong AD 70, ayon na rin sa hula ng Panginoong Jesus, na mawawasak ang buong Jerusalem. At ang buong, makinig po mabuti, importante po to, at ang buong mga Hudyo nagkalat sa buong mundo. Sorry po. Ito naman tayo sa sinok-sinok. Sa buong lupain ng kung saang-saang lugar. Nagkalat sila doon. Kaya ang sabi nung ibang scholar, sabi rin nung dating pastor namin na wala nang purong Hudyo ngayon kung titignan ang physical appearance. Okay? Wala nang purong Hudyo kung pagbabasihan lang din ang physical appearance. Kaya kung titignan mo yung mga Hudyo ngayon, may mga mapuputi. Para mga Americans pong itsura. Di ba? Para mga galing sa Europe. Hindi po ganyan ang itsura ng isang Middle Eastern man. Kaya ang tip ko po sa inyo, kung gusto mong makita kung anong itsura ni Jesus nung nabuhay siya dito sa lupa, tumingin ka sa itsura ng mga Iranian.
Yung mga taga-Iran. Tandaan niyo yung Iran na yan, dati siyang Persia. Oo. So magkapatid po sila. No, magkaiba lang ano. Ganyan po itsura. Tumingin ka sa mga Arabo. Ganyan ang itsura ni Jesus nung nabuhay siya sa lupa. Kasi puro hindi ba? Puro po siya. O yan po. Bagamat ang itsura ng Panginoon, di naman po importanteng masyado. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kaya po tayo napunta sa topic na yan dahil marami pong nagtatanong. Sinagot ko lang po. Ayon na rin sa katotohanan ng Bible at ayon na rin sa katotohanan ng history. Di ba? So, ganun po. Again, tayo po, mga Kristiyano, ira-rapture po tayo anytime now, anytime soon now. No? Magkaibang event po ang rapture at ang second coming. Okay? Magkaibang event po yan. Tayo po ay, mga pinili na bago palikhay ng sanlibutan. Kaya i-spare tayo ng Panginoon dun sa darating na tribulation. Okay? Na yun po ay ginawa po niya ang tribulation para sa mga Jews, mga Hudyo, kasi yun po ang purpose para, kasi ang ending po kasi niya, makinig po kayo, ang ending po niyan ay tatanggap na sila kay Jesus pagdating niya sa kanyang second coming. Tatapak po ang mga paa ni Jesus sa Mount of Olives. Di ba? May prophecy po dyan. At ang mga Jews, ang mga Hudyo na dadatnan doon, tatanggap na sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. God bless.